Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel, Teacher Maricel. Sa video na to, tatalakayin ko sa inyo kung ano ang pang-abay na Inclitic. Ang paksa na to ay para sa Grade 6 Filipino, Quarter 4, Week 2. Pero maaari itong talakayin ng Grade 4, ng Grade 5 at pati ang mga high school students. Okay? So bago tayo magpatuloy, maaari ba akong makisuyo sa inyo na inyong isubscribe ang aking YouTube channel, Teacher Maricel. Maraming salamat! Ano ang pang-abay na Inclitic? Ang pang-abay na Inclitic ay mga katagang karaniwang makikita sa pangungusap na nagbibigay diin, nagpapalawak o nagdaragdag ng kahulugan sa pangungusap. Karaniwan silang hindi nag-iisa sa pangungusap at laging nakakabit sa ibang salita. Bakit kaya mahalaga ang pang-abay na Inclitic? Ang pang-abay na Inclitic ay mahalaga dahil nakatutulong ang mga ito upang mapayaman ang kahulugan ng isang pangungusap. Saan kaya makikita o karaniwang makikita ang pang-abay na Inclitic? Tandaan na ang mga pang-abay na Inclitic ay madalas na inilalagay sa ikalawa o ikatlong puwesto ng pangungusap at nakadikit sa ibang salita upang magbigay diin o magpaliwanag. Tingnan natin ang mga halimbawa ng pang-abay na Inclitic. Ang unang halimbawa ay ang pang-abay na Inclitic na pa. Gamitin natin ito sa pangungusap. Kumain pa siya ng isang plato ng kanin. So, ang pa ay pang-abay na Inclitic at ito ay nakapwesto sa ikalawang pwesto ng pangungusap. Ikalawa ay ang ba. Ikaw ba ang may gawa nito? Nasa ikalawang pwesto din siya ng pangungusap. At ang pangatlo ay ang na. Umalis na siya kanina. Nasa ikalawang pwesto din siya ng pangungusap. Itong mga pang-abay na Inclitic na to ay napakaiksi lang, di ba? Pero napakahalaga ng kanyang papel dahil binibigyan niya pa ng diin ang pangungusap. Patuloy tayo sa ika-4 na halimbawa. Pang-4, man. Kahit kaunti man, ibahagi mo sa iba. Nasa ikatlong pwesto ng pangungusap ang Inclitic na man. Pang-5, nga. Pakidala nga ang aking gamit. O, di ba? Kung wala yung Inclitic na nga or yung pang-abay na Inclitic na nga, hindi masyadong mabigyang diin ang pangungusap. Pero dahil sa pang-abay na nga, medyo mas maganda pakinggan at nabibigyan ng diin ang pangungusap. Pang-6, din or rin. Sumama rin siya sa amin. Katulad din siya ng ibang pang-abay na Inclitic, ganun pa rin ang kanyang gamit sa pangungusap. Pang-7, lang o lamang. Kaunti lang ang kinain ko. Pang-8, muna. Maghintay ka muna bago umalis. Pang-9, kaya. Bakit kaya siya malungkot? Diba? Pang-10, naman. Ayos naman ako. Salamat. Diba nakita nyo? Dahil sa pang-abay na Inclitic, mas maganda pakinggan ang pangungusap at mas mabigyan siya ng diin. Ngayon ay sasagutan natin ang unang pagsasanay para mas maunawaan natin kung paano ba gamitin ang pang-abay na Inclitic. So, ang panuto ay piliin mula sa pa, ba, na, man, nga, rin, lang, naman, kaya, at sana ang mga sagot para mabuo ang pangungusap na nasa ibaba. Kay unang pangungusap, kumain ka blank bago umalis. Ano kaya ang maaring sagot dyan, mga bata? Tama, ang sagot ay muna. Pangalawang pangungusap, pupunta ka blank sa party mamaya. Ano kaya ang sagot dyan, mga bata?
Tama, ang sagot dyan ay ba. Pangatlo, dumating blank ang pinakahihintay nating bisita. Ano kaya ang sagot dyan? Tama, ang sagot dyan ay na. Dumating na ang pinakahihintay nating bisita. Pang-apat, pakisara blank ng pinto bago ka umalis. Ano kaya ang sagot dito? Tama, ang sagot ay nga. Pakisara nga ng pinto bago ka umalis. Panglima, pahiram blank ng lapis mo kung maaari. Ano kaya ang sagot dito? Tama, ang sagot dyan ay sana. Pahiram sana ng lapis mo kung maaari. Pang-anim, bibili kami ng pagkain? Gusto mo blank sumama? Ano kaya ang sagot dito? Tama, ang sagot dyan ay bang or ba. Bibili kami ng pagkain. Gusto mo bang sumama? Pang-pito, konti blank ang kinuha niyang pagkain. Ano ang sagot dyan? Tama ulit, ang sagot dyan ay lang. Konti lang ang kinuha niyang pagkain. Pangwalo, matatapos ko blank ang proyekto bukas kung walang abala. Ano kaya ang sagot dito? Ayan, tama, ang sagot dyan ay sana. Matatapos ko sana ang proyekto bukas kung walang abala. Okay, number 9. Bakit blank hindi mo siya tinutulungan? Ano kaya ang sagot dyan? Tama, ang sagot ay kaya. Bakit kaya hindi mo siya tinulungan? At panghuling bilang, nandito ka blank, ang tagal mong nawala. Ano kaya ang sagot dyan? Again, ang galing-galing niyo naman. Tama ulit. At ang sagot ay na. Very good. Sobrang galing. As in, ang galing-galing talaga. 2. Dito sa ikalawang pagsasanay, tutukuyin ang pang-abay na ingklitik sa bawat pangungusap. So, ang gagawin natin ay bibilugan natin ang pang-abay na ingklitik na makikita sa bawat pangungusap. Ang unang pangungusap, pakiabot nga ang asin sa akin. Alin kaya dito ang pang-abay na ingklitik? Tama, ang pang-abay na ingklitik ay nga. Pangalawa, sasama ka ba sa amin sa pamamasyal? Alin dito ang pang-abay na ingklitik? Tama ulit, ang pang-abay na ingklitik ay ba. Pangatlo, kumain na siya bago umalis. Sa pangatlong pangungusap, ang pang-abay na ingklitik ay tama, na. Pang-apat, bukas na lang tayo magkita. Alin dito ang pang-abay na ingklitik? Magaling, lang. Panglima at panghuling pangungusap, gusto ko rin sumali sa laro. Sa pangungusap na ito, alin ang pang-abay na ingklitik? Tama, rin. O diba ang galing-galing na ninyo mga bata? Ngayon, para sa ikatlong pagsasanay, kayo na ang gagawa ng sariling pangungusap gamit ang sumusunod na pang-abay na ingklitik. Isulat ninyo sa inyong papel ang inyong pangungusap na nabuo gamit ang mga pang-ingklitik na ito. Yan. Mga bata, sana'y naintindihan ninyo ang aralin natin ngayon, ang pang-abay na ingklitik. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway meron kayong natutuhan sa video na ito. Maraming salamat. Siyempre, sana huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang aking video na ito at i-subscribe niyo na rin ang aking YouTube channel para sa mga educational videos katulad nito. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye.